Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ako po si Coffee. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Ang latest, si Senator Jinggoy Estrada, problemado po siya dito sa Viva Max. Familiar kayo sa Viva Max? Yung mga nanonood sa Viva Max, ako wala tayo niyan ka-coffee. May bayad kasi yan eh. Nagbabayad din naman tayo, Netflix, no? Mas preferred natin yan kaysa sa Viva Max. Mostly adult content kasi yun ang dyan. Kung familiar kayo ka-coffee, siguro may mga nakikinig sa atin, may nanonood. Kung familiar kayo sa Viva Max, worried po si Senator Jinggoy Estrada dyan dahil yung mga content na ito medyo malalaswa at hindi nararapat sa mga manonood. At ang masaklap pa dito, hindi regulated ng MTRCB. May concern, may punto naman si Jinggoy Estrada dyan kasi tinatawanan si Jinggoy Bakit daw sa dinami-dami ng problema, bakit ito ang inaatupag? Itong problema sa Viva Max. Which is my point din naman siya. Napakinggan ko ka-coffee yung testamento dito ni Jinggoy Estrada na hindi kasi nare-regulate yan. Supposedly kasi self-regulation yan, ang Viva, no? Ang may-ari niyan ka-coffee, sila yung nagpo-produce ng mga content yan. Self-regulation dyan. Ang mahirap kasi kapag self-regulated ka, syempre sarili mo nagre-regulate Kumpanya mo nire-regulate mo. Kumbaga, walang tumitingin, di ba? Unlike sa mga napapanood dati sa television, mandato kasi ng MTRCB. Chine-check ng MTRCB yan at pwede silang managot dyan kapag nagkaroon sila ng violation. As compared dito sa mga online content gaya na ginagawa ng Viva Max, actually hindi lang Viva Max, may iba pa pong mga platforms. Hindi po yan regulated. So umaasa lang tayo dyan sa self-regulation. So yun ang pinoproblema ngayon ni Jinggoy Estrada. Basahin natin ka-coffee. Headline ito ng ABS-CBN. Kahapon na pag-usapan din po yan sa Senado. Jinggoy hits VMX. Yan yung bagong pangalan ka-coffee ng Viva Max, no? VMX for alleged pornography ka-coffee ito at exploitation of performers. So dalawang usapin ito ka-coffee. Inaabuso yung mga performers, yung mga actress. Ang rinig ko mababa raw po ang sahod kasi though may naririnig din naman tayo na itong Viva Max nagiging stepping stone yan ng mga starlet. Yung term natin dyan, starlet, actually derogatory nga itong term na to starlet. Kumbaga nagsisimula pa lang sa showbiz career, di ba? Yan ang stepping stone nila kaso yun nga lang, kailangan mo mag-expose ng parte ng iyong katawan, medyo hindi kaya-aya yan para sa iba. Actor turned Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada on Monday called out streaming service VMX, o mas kilala po sa tawag na Viva Max, for showing what he claims to be pornographic material as well as exploiting its performers with low wages. Yun lang. Hindi natin narinig pa ang Viva dito kung naglabas na ba ng statement dito, no? Pero kahapon lang kasi ito ka-coffee sa statement ni Jinggoy Estrada, sinabi niya yan. Estrada spoke out against the streaming platform in a privileged speech to the Senate. Ayun pala, privilege speech pala yan. So, malaya siyang sabihin kung ano man ang gustong sabihin dahil pribilehiyo niyan. Parte yan na granted sa mga senador, sa mga mababatas under the privilege speech. Viva Max, a subscription-based popular streaming service, has gained attention not for its meaningful and family-oriented content, but its inundating and digital space with films and shows filled with graphic, sexual and exploitative material, sabi po ni Senator Jinggoy. At dyan siya nababahala sa ganitong mga klase ng content na pinalalabas po ng Viva Max. Bagamat may mga comedy, may drama, may romance, may horror at concert na mapapanood sa ilalim ng rebranded na streaming platform na Viva Max o Viva Communications Incorporated kay Boss Vic ito ka-coffee, nakilala na ngayon na VMX, ang unang bubungad sa subscriber ay ang tinatawag nilang mga sexy contents. So kumbaga, hindi ko kasi alam ang itsura ng Viva Max pero I understand, bukang Netflix lang din yan. So pagbungad sa'yo, parang ang pinopromote agad ng platform itong mga sexy content, itong mga adult content, at mukhang hindi raw kaaya-aya yan. Estrada is worried because the platform has become popular and is very easily accessible. Yun lang, mabilis ma-access. At ang masaklap nga, walang regulation, walang nagre-regulate. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence, sabi po ni
Estrada. Kasi ngayon gagawa ka ng account mabilis lang naman pikiin yan Kahit below 18 years old ka, kahit minor ka, di ba? Kung bago yung cellphone mo, o gawa ka ng account, actually kahit hindi bago yung cellphone mo, gawa ka ng account, pikiin mo lang yung edad mo, kahit 16 years old ka, 15 years old ka, palabasin mo na ikaw ay 18 years old. Di maka-access ka na doon. As long as magbabayad ka ng monthly dues, may bayad ayun, 169 pesos to 499 pesos po ang bayad. Kada buwan po yan ay binibigay o ibinabayad po ng subscriber para maka-access po sa ganitong content. Depende ka coffee yan, parang Netflix yan. Kung familiar kayo sa Netflix, kung ilang items, ilan kayo sa bahay na gagamit o ilan yung cellphone na pwedeng maka-access doon, ilan yung mobile, ilan yung smart TV ninyo. At ganoon din yan kung anong quality, naka 720 ba yan, naka 1080p ba yan, o kung ano man. So depende po yan. So ang maximum na payment dyan ay 499. Pero actually, kung tutuusin mo hindi ko alam kung paano yung selling point nito, yung selling proposition ng Viva Max. Kasi marami namang website din na ma-access mo na yan, yung mga sexy content, mga adult content, di ba? So hindi ko alam kung bakit yung iba kinakailangan pang magbayad. Siguro nandoon yung mga celebrities, mga Pinoy celebrities na gusto nilang mapanood, no? Estrada claimed the platform failed to abide by its commitment to self-regulation when it was flagged by regulators for its content. Actually, warning ito sa Viva Max, ka-coffee. Warning ito sa Viva, sa management ng Viva. Kasi dyan nagsisimula yan Diba? Pag nagtuloy-tuloy na yan, kung pag-iinitan lang ni Jingo Estrada yung Viva, sunod-sunod niya yung hearing dyan, mag-conduct siya ng mga hearing dyan, posibleng masilip yan. Kung may mga tinatago, may mga hindi nababayarang buwis, o yung mga reklamo ng kanilang mga talents, sunod-sunod na yan, maglalabasan yan. Parang ganyan yung nangyari sa ABS-CBN Sunod-sunod, ganoon din po yung sa SMNI. So, dapat ayusin na agad ito, settle na agad ito ng Viva. At kinakailangan ba nila, magpalit sila ng kanilang policy para i-address itong concern ni Jingo Estrada? Kasi may punto rin naman yan, nag-violate sa self-regulation. Viva Max committed to ensure that the content on its platforms are aligned with contemporary Filipino culture, Filipino cultural values, not objectionable for being immoral, indecent, contrary to law, and or good customs, injurious to the prestige of the Republic or its people, or with a dangerous tendency to encourage the commission of violence or of a wrong or crime. Sabi po ni Jingoy. Actually, hindi lang Viva Max Ang GMA nga Nanonood ba kayo ng Wish Ko Lang? Napapansin ko sa Wish Ko Lang yan, ka-coffee. Puro ano na teka, hanapin niya natin yan. May nakita ko kanina ang GMA marami na rin content na may puro sexual Diba? Halimbawa, Wish Ko Lang. Diba supposedly, may wish ang isang tao, may problema siya, igagrant mo yung wish niya. Supposedly, ganyan ang content. Pero ang nangyayari, nakasentro na yan sa pakikiapid. Yan, napupunta na sa ganyang mga usapin. Diba? Ito yung mga kinakailangan mabigyan ng mabigyan ng warning. Siyempre, ang MTRCB, actually, aminado din naman ang MTRCB dyan, sa dinami-dami ng content kaya nga may mga backlogs din dyan na hindi mare-review at hindi naman nila mamamonitor yan everyday, na panoorin nila yung buong programming ng networks. Diba? Panoorin nila lahat kung mag-violation ba yan, etc. etc. Sinisilip lang naman yan once na merong magreklamo. Kasi kapag kumuha ka ng MTRCB permit, halimbawa meron kang programa, nasa TV, nasa radio ka, usually naman, ang chinecheck lang dyan, yung pilot episode. O kung meron kang 13 episodes dyan, usually yung pilot episode lang, yung number 1 episode lang. Yan lang ang sinusuri dyan para ma-assess anong category ang ibibigay dyan. Ayan, open ba yan for 13 years old and below? O for 18 years old and below lang ba yan? O dapat bang ipalabas yan sa TV o sa sinihan, etc. Yan din ay isang problema ng MTRCB. So, in fairness dito, sa pinupunto ni Jingo Estrada, napag-uusapan yan. Baka kinakailangan palitan yung mandato, dagdagan ng kapangyarihan o ng coverage itong MTRCB. Hindi na lang television ang kanilang sakupin, hindi na lang mga movies, kasi movies and television. Diba? Sakupin na rin yung mga content sa digital dahil marami din dyan ka-coffee Hindi kasi kaya-aya na makikita mo yan ng mga anak mo, minor de edad ka, diba? Kasi sa GMA, pinupost nga nila yan Hanapin ko yung ano na yan, yung post ng Wish Ko Lang kanina, yung tinan mo ito. Ito. GMA yan Kaya hindi lang Viva dapat ma-single out dyan. Pati iba mga television networks. Basahin ninyo. Mister
Nagkukunwaring nagsisimbang gabi para mambabae. Ang mas masaklap, tiyahin pa ang kanyang misis, ang kalaguyo. Mahuli kaya siya ni misis? No, yan ay puro ano nila, yan ay mga content nila dyan. Puro sexual na. Hindi mas sinasabing wag silang gumawa ng ganitong content. Ang problema kasi napapadalas ng ka-coffee yung ganitong mga klase ng content. Di ba? Kasi ito yung kinakagat ng mga Pilipino, honestly ha. Yan yung kinakagat ng mga Pilipino. Kaya napupunta na dito yung mga ganitong narrative na kinakailangan din ng regulation. Buti na race yan. In fairness ha, tika. Hindi pa tapos yung binabasa natin eh. Kaya dapat kumilos na to. Ang Viva, kumilos sila dyan. Kung hindi, pag initan sila dyan, nako, mas malala ang mangyayari sa kanila dyan kapag hindi in-address yan. Sabi pa ni Jingo Estrada, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduang ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB, lumalabas na mga pelikulang pang streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. Gets nyo, ka-coffee? Hindi nababagay yan sa ganitong mga streaming platforms na may access ang general public. Pang-adult sites, itong ginagawa ng Viva Max. Estrada recalled that Article 201 ng Revised Penal Code prohibits, ipinagbabawal ng ating Revised Penal Code ang distribution, exhibition, or sale of content deemed immoral, obscene, or indecent, covering literature, films, music, artworks, performances, plays, scenes, acts, and shows. Estrada also called the wages paid to performers on the platforms alleged pornographic content and exploitation, content exploitative. 15,000 pesos kada araw at sa loob ng 2 araw ay makakagawa na sila ng isang full-length movie para sa streaming platform. Kaya hindi nakakapagtaka na madali sila nakakapag-produce ng ganitong klase sa loob ng maiksing panahon, sabi po ni Estrada. Oy, masyadong mababa yan ha. 15,000 per day para sa Starlet, ka-coffee. Kasi mga baguhan ng mga artista ang kinukuha naman nila dyan eh. May mga pangalan dyan. Ang bayaran kasi ng mga artista, ka-coffee, kasi nagtrabaho din tayo dyan eh, sa creative industry. Per day yan, per taping day yan. Halimbawa, sikat ka, di ba? Halimbawa, si Catherine Bernardo, ikaw si Catherine Bernardo. Ang per taping day niyan, may presyo yan. Hindi natin alam, syempre, hindi man nila sasabihin yan, syempre, itatago rin naman nila yan. Pero usually, sa mga ganyang kasikat, ang per taping yan, ka-coffee, yung mga, not necessarily special films, pero in general, ka-coffee, depende yan. Halimbawa, Hello Love Goodbye, syempre, ibang kontrata yan, no? Yung usual na mga, halimbawa, may serye ka, may teleserye ka, pag mga ganyang kasikat na, ang range niya, siguro mga 750,000 to 1 million per day. Ito, mga starlet nagsisimula pa lang yan, ka-coffee, 15,000 per day. So, ang pinupunto ni Jingo Estrada dyan, kung 2 beses lang yan, 2 taping days lang yan, at matatapos na yung pelikula, ibig sabihin, ang isang babae na ginawa nilang artista doon, 30 mil lang ang ibinayad. May tax pa ata yan. O 30 mil, meron na agad pelikula. Diba? At pagkakakitaan na yan ng Viva. Malaki-laki na ang kikitain nila. Not necessarily Viva lang. Malaki-laki ang kikitain nila out of the 30,000 na ibinayad doon sa performer. O kung ilan ang bida dyan, usually sa mga ganyang pelikula, ilan lang yan, bida. O yung love team niya, o third party, o 3. Tapos may mga side characters ka dyan, mga best friend, kaibigan. O sabihin natin may 3, 6 na karakter lang. Plus yung production. Maliit ang gagastusin, pero malaki ang kikitain. Diba? So yan ang dapat tingnan. Kuyari sila dyan. Sinilip na sila ni Estrada dyan. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood kundi ang pagsilbihan ang mga tumatangkilik ng kalaswaan, kawalan ng respeto sa dignidad ng tao at pagkakitaan ng ganitong klase ng pelikulang ipinapalabas sa streaming platform. Estrada stressed that the normalization of such content erodes the fundamental principles of respect, decency, and empathy, which are essential for individual well-being and social cohesion. ABS-CBN has reached out to VMX for their comment on the issue, but they have yet to reply. Malaking problema yan, ka-coffee. Nasimulan lang yan ngayon. Kung hindi sila tantaran ni Jingo Estrada, lalaki ang issue na yan. Kaya as early as now, isettle na agad yan.
kontrolin na agad yan yung apoy ng Viva at magbago sila, maglabas sila ng statement na ganito yung mga changes na ipatutupad nila, or else kapag nasilip sila dyan, mas lalala yan. Kayo, ka-coffee, ano sa tingin ninyo? May punto ba si Jingo Estrada dyan? Ako, honestly, may punto ha. May punto si Jingo Estrada dyan. Bagamat may mga negatibong komento na sinasabi na hindi dapat yan pagbigyan ng pansin, no? Pero I think may punto si Jingo Estrada sa kanyang nire-raise na concern dito sa mga ganitong klase ng content. Sige, may punto ba o wala? Sige, comment nyo ka-coffee ang inyong mga reaksyon, komento, opinion dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba rin mga ka-coffee na nakikinig po sa atin. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang ka-coffee, like lang, follow lang po tayo sa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo din po i-updated na sa ating mga bagong upload. Siya. Okay, magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye at kape tayo.